Hi, magandang umaga. So, andito pa rin po ako sa gym at naghihintay po ako ng aking sundo. So, ayan, ano ba pag-uusapan natin ngayon? So, naalala ko po, mayroon akong mga followers, iilan, apat yata, na nag-ask tungkol sa annulment. So, gaano ba at paano ang proseso ng annulment sa Pilipinas? So, pag-usapan po muna natin ang ano-ano ang mga grounds ng annulment sa Pilipinas. So, una, ito po ang lack of parent consent. So, ang isa po, either husband or wife ay below 18 or minor. So, at naidaos ang kasal, maari po yung maging grounds ng annulment. Ano po? As long as the petition is filed within 5 years of marriage. Pangalawa po ay ang tinatawag na mental or psychological incapacity. So, ang either the husband or wife, so bago pa lang ang kanilang marriage, ay hindi na siya o wala na siyang kapasidad na magdala ng pamilya or maging husband or wife. And of course, the husband or wife have come to their senses at naging matino na after the marriage. So, ito ay tinututulan ng korte na mangyari ang annulment. So, ang pinapatunayan po dito na bago pa lang nangyari ang marriage ay may inkapasidad na ang isa sa magpartner na magtayo ng pamilya. At ang pangatlo naman po ay the consent was obtained by forced. So, punersa lang po ang isa para pumirma ang parents. So, ito po ay maaari din po maging grounds for annulment as long as the petition is filed again within 5 years of marriage. Pang-apat, the marriage was obtained by fraud. So, may mga panluloko pong nangyari. So, maaring niloko ka na anong klaseng panluloko, may asawa siya or kasal siya sa iba or mayroon na siyang naunang marriage or meron siyang kinakasama before sa iyo or kahit anong mga panloloko, yun ay maaari ring grounds for annulment. Granted that the petition is filed within 5 years of cohabiting as husband and wife. Ang panglima, if either both husband and wife is physically incapable of consummating the marriage. So, pagkasal ninyo, yung isa umalis na or pumunta na ng malayo tapos hindi nyo man lang na-consummate yung marriage kahit isang buwan or naghiwalay kagad kayo, so maari po yung grounds ng annulment as long as that the petition is filed within 5 years of marriage. And pang-anim, either party was at the time of marriage was afflicted with transmitted disease. So, sa inyong marriage ay nahawahan ka ng iyong partner ng sexually transmitted disease, ay maaari din po itong maging grounds ng inyong annulment as long as that the petition is filed within 5 years of marriage. Ang divorce sa Pilipinas ay nasa third reading na po. So, hoping and praying na maipasa na po ito sa Senado. Ma-approve na nga po ang divorce sa Pilipinas since sa buong mundo, ang Pilipinas at ang Vatican na lang po ang walang divorce. So, I'm not against anything family. I'm a family woman. I'm a family-oriented person. Kaya lang, may mga sitwasyon na gaya ng sitwasyon ko na hindi na po healthy ang isang relationship. So, naging toxic na ito at hindi na rin po magandang environment para sa aming mga anak na lumalaki. So, it's better na maghiwalay na lang na maayos para maging masaya at happy ang bawat isa sa mga kanya-kanya nilang buhay. Yun lang po at maraming salamat po. Bye!